maganda ang tinda kong ternong damit. May pambata, may pang-teenager, at meron ding para sa'yo. I'm sure kasya sa'yo tong medium na blouse. Isukat mo na, dali! Ano ba, Daria? Nakita mo tumitingin na sa paninda ko, hihilain mo pa yung suki ko. Hindi naman siya magpapahila kung hindi siya interesado sa tinda ko, no? Naku, ang kukulit nyo. Doon ako titingin sa kabila. O, nakita mong ginawa mo, bruha ka. Hindi tuloy ako kumita. Bibili na nga sana sa akin, nagreklamo ka pa. Swapang ka rin kasi, Rosing. Sino swapang? Bawiin mo yung sinabi mo, malandi ka. O bakit ko babawiin? Totoo namang swapang ka. At hindi ako malandi, ah. Hindi ka malandi? Ano tawag mo sa ginagawa mo, ha? Maghapon ka nagtatrabaho para may maibigay ka sa matcha dancer mo. Oy, alam namin kung saan ka rumaramba kapag dumilim na. Kung paano nagsisimba rito sa baklaran ng karamihan, ikaw paluhod na lumalakad papasok sa gay bar. Chismosa! Sino may sabi sa'yo niyan, ha? Hindi totoo yan! Malandi pala, ha? Kung ihampas ko ngayon sa'yo itong bilao ko ng panindang damit. Ay, subukan mo! Teka nga't matiklop tong manggas ng bestida ko. O sige, anong gusto mo, ha? Hindi ako aatras sa'yo. Ano, suntukan na lang? Ano, Daria? Ano? Anong gusto mo? Puro ka porma. Halika rito! Aray, kalmo ko! Hindi kita aatras ang dami mo. Sinasabi ko na, kalmot na nga atutin mo sa akin. Ay! Bakit kailangan mo? Uubusin ko po kung bruha ka! Makati ka! Mas bruha ka! Hindi ka talaga makati. Halika! Talaga silang tigil. Nay, akala ko po masakit yung pasahan niyo sa mukha. Oo nga, Pancho. Kaya huwag ka munang yayakap sa akin, ha? Hindi na nga po. Kaya lang, bakit parang aalis ka na naman? May pupuntahan kami ni Wichi. Sino po? Yung barkada niyong bakla? Hoy, hindi bakla yun. Member siya ng LGBTQIA. Eh, pareho din po yun, di ba, Nay? Yun ang bagong tawag sa kanila ngayon. Ayaw na nila ng salitang bakla, bading, badaf, binabae. Mas kagalang-galang daw ang mga letrang LGBTQIA. Okay? Okay po. Daria, alis ka pa rin. Namamaga pa yung mga pasamo dahil sa pakikipaghaway mo kay Rosiga. Lolo Ingo, hindi pwedeng hindi ko siputin si Wichi. Isa pa may promise ako kay Joko. Oh, sino naman yun? Ay, basta. Eh, sino po magtuturo ng assignment ko? Andyan naman ang Lolo Ingo mo. Ay, Daria. Ang napag-aralan ko ay panahon pa na Amerikano. Iba na yata ang turo ngayon. Anong malay ko sa assignment na anak mo? Lolo naman, kaya nyo na yan. Na-accelerate nga kayo nung elementary. Ibig sabihin, matalino po kayo. Kaya kayo nang tumulong kay Pancho sa assignment niya. Naku, Daria! Tingnan mo si Joko! Ay, ayan na! Uparin na niya! Uparin na talaga! Ay, hindi ka nga yan! Saan ito pala hinuhubad? Ang laki! Ang laki ng mga pandesal! Pwede na akong mamatay! Baka tigilan siya! Sige, pumili ka pa! Sandali! Huwag kang tumalawin sa harap ko! Hindi ko makita si Joko! Huwag ka na kasi makihati sa akin! Akin ka dyan! Ano talaga? Wichi, laki ng katawan niya! Macho, maputi, makinis! Joko, I love you talaga! Daria! Patingin naman! Huwag mo kasi akong harangan. Ano ba? Patingin naman ang sayo ni Joko, boy! Oh! Ikaw naman, Joko. Inom ka na rin. Ano gusto mong pulutan? Order ka. Ako bahala sa'yo. Thank you, Daria. Talagang tinupad mo ang pangako mo na babalik ka rito sa gay bar, ah. Kaya lang, bakit parang namumula-mula yata mga pisngi mo? Kalmot ba yan? Mga pasa? Nakipag-away ka ba? Oo, pero inilampaso ko ng mukha ni Rosing, kaya panalo pa rin ako. At saka, makita lang kita, ayos na ako ulit. Ba't nga ulit ang pisngi mo? Grabe, alam mo, takuti sa taputi-puti mo. Cute ang dimples mo. Maraming salamat, ah. Alam mo, lambot mong gumiling-giling. Kilig na kilig ako kanina habang nagsasayaw ka doon. Kung ganun, dadagdagan mo ang tip sa akin ngayong gabi? Huwag na muna nating pag-usapan ng tip. Payakap na muna. Teka naman, Daria! Magtira ka naman sa akin! Teka, isa-isa lang. Mahal mo talaga ako, Daria? Oo naman, Joko! Kaya nga, pag sinabi kong darating
dumating ako ng Webes ng gabi. Heto, dumating talaga ako. Hindi ako papayag na maitable ka pa ng iba. Paturot naman. Pahawak na lang ng braso. Hoy, Richie, ano ba? Umuhawa ka ng braso ni Joko. Mag-table ka ng iba. Oo, huwag kayong mag-away, huwag kayong mag-away. Pwede naman sabay kayo. Basta ba, may bibigay din sa akin to si Richie. Oh, narinig mo, Daria, ha? Pwedeng sabay tayo. Ay, papa ko na rin siya. Aagawan mo pa ako. Ako na lang muna ang kausapin mo, Joko. Sige na. Umorder ka na ng gusto mo. Upusin ko lahat sa iyong kinita ko sa araw na to. Mama Daria, hindi yata ako makakapagbukas ng mini salon ko mamaya. Nahihilo ko sa kalasingan. Maraming nainom natin. Okay lang yan. Magdamag naman natin ka-table si Joko. Ikaw ha? Puro ikaw ang katabi niya kanina. Susunod, ilalabas ko siya para masarili ko siya. Nako, yan ang wag mong gagawin. Papatingin kitang bakla ka. Ay, hindi po ako bakla. Mabay po ako. Mga Daria, biro lang yun. O sige na, ito ng barong-barong ko. At ito na rin ang barong-barong namin. Hanggang sa susunod na habang buhay. Hanggang sa susunod, Mama Daria. Wala, Daria? Bakit daw? Eh, anong malay ko? Eh, baka napuyat sa kabit niyang macho dancer. Ako? Paano yan? Dapat maghulog siya ngayon sa inutang niya sa akin. Alam naman niyang araw-araw dapat ang hulog. Eh, di puntahan mo sa bahay niya. Siguradong naroon yun at lasing na lasing pa. Saan ba nakatira si Daria? Diyan lang. Pumasok ka sa eskinitang yan, dire-diretso sa squatters area at ipagtanong mo na lang kung saan ang bahay ng mahaderang Daria na yan. Yung tendera ng mga ternong underwear. Nay, kising. Wala po akong baon sa school. Pancho, wala akong pera. Aba, paano walang pera? Inubos mo ang kinita mo kahapon sa pagtitinda. Inubos mo sa inuman. Abay, tinamaan ka na magaling, Daria. Ayaw na muna magbigay ng baon niya. May pension ka naman, Lo. Inaantok pa ako talaga. Masakit nga ang ulo ko. Wala pa nagbabayad sa nagpatahi sa akin. Ano ibibigay ko sa anak mo? Isa pa, nagamit ko na ang pensyon ko sa pambili ng gamot ko. Haba, Daria, bumangon ka riyan at asikasuin mo ang anak mo. Pancho, mangutang ka muna, anak, sa tindahan. Sabi mo ako magbabayad. Uutangin ko po sa tindahan yung baon kong pera. Hindi. Mangutang ka ng babaunin mong pagkain. Ano ba? Ang hirap nyo namang kausap. Masakit nga ang ulo ko. May hangover pa ako. Ay, sobra na talaga to. Halika na nga, Pancho. Ihatid muna kita sa school. At pagbalik ko, Daria, mag-uusap tayo na masinsinan. Lolo Ingo, ano ba namang drama to? Narito ka na naman. Bakit ba gusto mong ako pa mag-asikaso sa anak ko? Abay, tatanong mo pa. Ayan at sa bibig mo na mismo nang galing. Anak mo si Pancho. Ikaw ang ina. May natural ikaw ang dapat na nag-aasikaso sa kanya. Kailan mo pa siya bibigyan ng panahon, ha? Kailan mo ibibigay ang atensyon hinahanap niya? Kailan mo titigilan ang pagpunta mo sa akin na hihiligan mong gay bar? Pera ko naman ang ginagasta ko ron, ah. Ay, pera mo nga! Pero may utang ka sa Bombay na dapat bayaran. May anak kang dapat pagkagasusan. Pero anong ginagawa mong hayop ka? Pinag-aabono mo ko. Sa kung hindi ka sana nagbibisyo, nababayaran mo ang mga obligasyon mo sa tamang oras. Ano ba naman? Hindi pa ako nag-aalmusal. Sermon na ipinapakain nyo sa akin. Abay, wag kang tatayo, Daria. Hindi pa ako tapos magsalita. Pero Lolo Ingo... Hindi ka ba nangihinayang sa pera itinatapon mo sa gay bar, ha? Maghapon kang bilad sa araw dahil sa pagtitinda sa baklaran. Pagdating ng gabi, nasa gay bar ka na naman. Nagtatapon ka ng pera sa inuman at tip sa isang lalaki ang trabaho ay magbilad ng katawan. Kapalit ng bayad ng mga matrona at kung sino-sino pa. Ay, makamatrona ka naman, Lo. Hindi pa ako matrona. Abay, yun na nga, di ba? Hindi ka pa matrona, pero kung gumastos ka sa lalaki, parang mauubusan ka sa palengke. Ano bang masama dun, Lo? Sumasaya ako ron. Nakakalimutan kong inabando na kami ng tatay ni Pancho. Abay, gaga ka pala eh. Sinisira mo ka mo ang buhay niyo mag-ina.
Abandono ka na nga! Hindi ka ba magpakatino? Sinasayang mo ang buhay mo sa bisyo na walang kapararakan! Ang lalim naman ng Tagalog nyo, hindi ko naintindihan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Daria. Kung wala ka anak, siguro hinayaan na kita sa pagwawala mo. Ay, may total sabi mo nga. Pera mo naman ang winawaldas mo. Pero 10 taon ka ng ganito? Aba, mula nung sanggol pa lang si Pancho, pabaya ka ng ina at hindi ko mapapayaga idamay mo sa buhay mong walang direksyon ang apo ko sa tuhod. Binabalaan kita, Daria. Kapag hindi mo pa inayos ang sarili mo, baka isang araw, layasan ka namin ni Pancho at hindi mo na muling makikita ang anak mo. Daria, 2 araw ka nang hindi nagulo. May dagdag interes ang 2 araw na yun. Malapit nang magpasko, Yano. Huwag mo namang patungan ang hulog ko. Babayaran ko lahat ngayon ng 2 araw na na-miss ko. Bali 3 araw. Bakit 3 araw? Pangatlong araw na ngayon ang paniningil ko. Ngayon lang kita nakita rito sa pwesto mo. Eh, narito naman ako kahapon, hindi ka naningil. Alam mo, sa tanghali ako naniningil. Yano naman, 2 araw lang muna. Kunti pa lang kita ko. May patong na naman uli bukas. Pero Yano... Ang usapan ay usapan. Kapag palagi kang ganyan, hindi na kita pauutangin. Abay, wag! Alam mo namang best friend ka namin ng mga vendor dito. Huwag mo naman ako iba-blacklist. Teka, gagawa ako ng paraan. Manghihiram ako ng pambayad sa utang ko sa'yo. Nay, may program kami sa school. Kailangan umattend ka, ha? Bakit ako? Diyan naman si Lolo Ingo mo. Kayo po yung nanay ko eh, at nanay daw po yung dapat isama. Hindi nga ako pwede. Alam mo naman nagtitinda ako sa araw. Lolo! Lolo! Itong apo mo sa tuhod, may meeting daw sa school. Lo! Asan ka ba? Wala po si Lolo Ingo. Nagatid ng mga tinahi niya. Maniningil din daw po siya. Eh bakit hindi ka isinama? Hindi na raw po siya attend ng meeting sa school kahit kailan eh. So, sinabi niya lang yon, hindi ka naman nun matitiis. Pero Nay, Pancho, utang na loob. Huwag mo akong kulitin. Nagmamadali ako, may lakad pa kami ni Wichi. Ikaw na naman ang magte-table kay Joko? Ano ba naman yan, Mama Daria? Ay, Wichi naman. Ang daming ibang macho dancer dyan. Gwapo, bata at maputi. Huwag mo na ako agawan dito kay Joko na talagang alaga ko. May pinili pa naman akong pabango na ireregalo ko sa kanya. Naku, Joko. Peke ang pabango na yan. Ay, regaluhan ba ako ni Daria ng peke? Oo nga, ikaw Wichita. Sumusobra ka na. Pamisi ako, Joko. Natikman ko na ang langit. Ingitin, Mama. Pwede ka rin naman kumisa. Basta, malaki yung tip ko, ha? Ay, pwede raw. Pwede. Pwede, Mama Daria. Tumibig ka nga muna. Ako naman ang... Hoy, baklita! Akin lang siya ngayong gabi. Hindi ka nakakaintindi, no? Mas masarap ako i-take out. Ako? Ako iti-take out kita? Ano ba, Wichi? Kulit mo naman! Huwag na kayo mag-away. Pwede ko naman paligayahin kayo ng sabay, ah. Sa akin, okay lang. Ay, sa akin hindi. Siya. Sige, ganito na lang. Kung sino maglalabas sa akin ngayong gabi, doon ako sasama. Magkano ba para ma-take out ka? Ako, kaya kitang ilabas ngayong gabi. Wichi, best friend kita, hindi ba? Not tonight. Ilang gabi mo na akong iniisahan eh. Kaya ngayon, mag-aaway muna tayo. Ako ang lalamang. Kaya iti-take out ka si Joko. Magkano ang bracelet? Dahan-dahan sa pagbuklat, isang set na yan. Magkakasamang kwintas at bracelet, baka magkahiwa-hiwalay. Suplada naman, nagtatanong pa lang, nagsusungit na. Teka nga, bibili ka ba o manggugulo lang ng paninda ko? Kanina itong mga panty at bra yung mga binuklat mo. Ngayon ito namang set ng bracelet at kwintas. Aray ko, braso ko! Walang tutulong sa'yo rito. Kaya kung ayaw mong mapilipit ang braso mo, bilhin mo yung hinawakan mo! Hindi mo dapat ginawa yung ginawa mo kanina. Anong pakialam mo? Sa ayaw kong ginugusot yung paninda ko. Eh lalo kang walang magiging benta kung masungit ka. Wala ka sabing pakialam. Hindi ka pa nadala sa naging away natin? Nag-uumpisa ka na naman?
Ay, papalapit na ang Pasko. Magbago ka na nga, Daria. Pakialam mo ba? Ay nako, makalayo na nga rito. Baka malasim pati paninda ko. Ayan, kaya ka inuubo. Pakialamera ka kasi. Matibi ka sana. Ay mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita. Baka bumalik sa'yo at mas malala pa. Marami na ba naman na alkansya mo, Pancho? Kaunti pa lang po, Lolo. Paano po ako makakaipon? Ikaw lang naman nagbibigay ng baon ko. Madalas wala, lalo na kapag ubos na ang pensyon mo. Ay, hayaan mo. Kapag nagbayad ang mga nagpatahi sa akin na salawal, bibigyan uli kita ng pambawon sa school, ha? Lolo, bakit po ganun si nanay? Talaga po pang anak niya ako? Oo, Pancho. Bakit po parang di ko maramdaman na mahal niya ako? Pancho, darating ang araw, pagsisisihan ng nanay mo itong ginagawa niyang pagpapabaya sa'yo. Naiinggit po kasi ako sa mga kaklase ko eh. Pag nagkikwento sila, nanay nila nag-aasikaso sa kanila. Pinagpaplansya po sila ng uniform. Pinibili sila ng magagandang bag, sapatos, pencil case, notebooks na may picture ng paborito nilang anime. Bakit si nanay? Hindi naman siya ganun sa akin. May iba kong kaklase, pinagtatanggol ng nanay nila sa mga bully. Ako si nanay mismo nang bubuli sa akin eh. Narito naman ako, Apo. Lagi kita pinagtatanggol. Kahit naman sa nanay mong bully, di ba? Salamat po, Lolo. Pancho, sa darating na simbang gabi, pagdasal natin ang nanay mo. Naniniwala ka bang pwede siya magbago sa power of prayer? Pwede pa po bang bumait si nanay? Bakit naman hindi? Habang buhay naman may pag-asa. May isa pa po akong tanong, Lolo Ingo. Ano yun, Pancho? Mabait ka po sa akin eh. Pero, kung mabait ka po, bakit lumaking salbahe si nanay? Kasi Apo, habang lumalaki ang tao, nakakakilala siya ng iba't ibang tao. At may kalayaan tayong pumili ng mga impluwensyang papayagan nating humubog sa ating pagkatao. Ang nakakalungkot lang, mas sinunod ng nanay mo ang bad influence na mga nakilala niyang kaibigan. Paglaki ko po, hindi ako babarkada sa bad influence. Gusto ko po, may pagmalaki mo ako, Lolo Ingo. Tama naman. Pero ang gusto ko ay lumaki kang mabuti at malapit sa Diyos para matupad ang iyong mga pangarap. Huwag kang gagaya sa nanay mong walang direksyon ang buhay. Lolo, Pero tulad ng sinabi ko kanina, gagawin nating panata ang pagdasal ng nanay mo para bago mahuli ang lahat, siya ay magbago na rin. Lolo, kung totoo pong mababago ng prayer si nanay, bakit hindi pa natin ginawa noon? Apo, may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Baka ito na ang panahon, Pancho. Ngayong malaki ka na. Ngayong mas nauunawaan mo na ang halaga ng panalangin. Hintayin kita mamaya sa meeting place natin. Oo naman, witchy girl. Isusot kong bago kong blouse sa puno ng makikintab na sequence para masilaw si Joko sa aking kagandahan. Ako, dadalhin ko naman yung ireregalo kong pabango sa kanya. Ay, gaya-gaya ka naman. Ay, teka. Wala pa akong regalo kay Joko. Aba, Daria, bumili ka na. Ilang oras na lang at gora na tayo sa sayaw niya. Oo na, witchy. Huwag mo akong madaliin. Ano te? Saan planeta ka ba galing? Sa kakaisip mo kay Joko, yan pang nakalimutan mo? Anong pansuhol natin mamaya sa kanya? Nay, ano oras ka po uuwi? Hintayin kita. Pwede ba, Pancho? Mapupuyat ka lang. Baka umaga na ako umuwi. Gusto ko na sana makatabi ko sa pagtulog. O siya, sige. Padaanin mo na ako. Huwag kang marang sa pinto. Ay, Daria, di ka ba talaga mapipigil sa kalokohan mong ito? Midnight ngayon, Lolo. Special ang palabas. Hindi pwedeng hindi ako pumunta roon. Ito na ang huling pagkakataon para itama mo ang lahat. Nangako ka babalik para makatabi ka sa pagtulog ni Pancho. Maghihintay ang bata kapag hindi ka tumupad. Oo na, Lo! Oo na! Uuwi ako! Darating ako! Wala naman ako ibang uuwian kundi dito pa rin. Pancho, Apo, higa ka na. Matulog ka na rin. Lolo, Po, hindi po talaga ako mahal ni nanay.
wala pa rin siya. Pancho, mahal kita. Yan ang mahalaga. Pero siya po nanay ko. Bakit madamot siya, Lolo? Bakit ayaw niya ako mahalin? Hindi ko masasagot yan, Apo. Basta ang alam ko, hanggat buhay ako, narito ko para mahalin ka, alagaan at protektahan. Kahit palayasin ko ang nanay mo, gagawin ko para lang hindi ka niya masaktan. Huwag po, Lolo. Eh, bakit, Pancho? Mahal ko po si nanay. Siya na lang ang magulang ko. Huwag niyo po siyang palalayasin. Kahit inaapi ka niya? Opo. Di ba sabi mo, Lolo, habang may buhay, may pag-asa? Kung tayong dalawa magpe-pray para magbago si nanay, madidinig tayo ng Diyos? Oo, Apo. Hindi madamot ang Diyos. Diringgin niya ang dasal natin. Yan, sarap mo! Sige! Grabe talaga. May importante akong pupuntahan mamaya madaling araw eh. Uy, paano kami ni Richie? Oo nga naman, Choco. Akala namin tayong magkakasama hanggang mamaya. Sorry ha. Hindi nga talaga ako sasayaw dapat ngayong gabi pero nakiusap si manager eh. Ako raw kasi ang hinahanap ng mga parokyano kaya pumayag ako mag-one set ngayong gabi. Sino ba kasi ang napaka-importanting maglalabas sa'yo't magagawa mo kaming iwan ni Richie? Oo nga naman, Papa Choco. Ano kasi hindi niya ako ilalabas. Importante siya sa akin dahil mula nang iwan kami ng tatay kong babaero at lasanggero, mag-isa niya ako pinalaki. Di ko nga masabing macho dancer ako eh. Baka sumama ang loob niya. Joke ko naman, hindi na ako makahinga sa suspense. Sino bang kinikwento mong nagpalaki sa'yo? Oo nga, Papa. Feeling ko sobrang napaka-importante ng taong yan. Nanay ko. At kaya ako pumasok sa pagiging macho dancer, may sakit kasi siya. Kailangan kong tustusan ng pagpapagamot sa kanya. Nangako nga ako sa nalalapit na Pasko. Makakauwi kami sa probinsya para makasama niya ang mga kapatid niya. Choco, totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga, Joko, nakakalungkot naman. Ano bang pwede namin maitulong sa'yo? Maraming beses niyo na akong tinulungan. Sana lang, pagkatapos na ipinagtapat ko ngayon, patuloy ko pa rin kayo maging customer at kaibigan. Makakaasa ka, Choco. Ako pa ba? Ako din, lalo kitang minahal dahil sa sinabi mo. Nakatulog na si Pancho sa tabi ng bintana. Umaga na siguro uuwi si Daria. Dito ko na lang lalatagan na higaan ng batang ito. Ay, napakalinis ng puso mo, Apo. Sa kabila ng pangapi at pagpapabaya ng nanay mo, mahal mo pa rin siya. Diyos ko, sana dumating ang araw maging masaya ang batang ito. Deserve niya makadama ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Ikaw po nakakaalam, Diyos ko, na higit na mabuti para sa amin lahat. Hindi ko na palalayasin si Daria pero pakiusap ho na paguhin niyo ho siya. Alang-alang lang ho kay Pancho. Hindi ko na ho makayanan ng pagdurusang pinagdaraanan ng apo ko sa tuhod. Richie, wala na ba? Talaga bang wala na? Wala na, Daria. Uwi na tayo. Wala nang katao-tao rito sa gay bar. Tayo na lang. Ganun ba? Alam mo, para namamanhid din pa ako tsaka binti ko. Ay, nako, lasing ka lang. Halika na, umuwi. Anong oras na ba? Hindi ko alam, my friend. Halika na kasi, umuwi na tayo. Ayoko mabutang tayo ng pagsikat ng araw. Masakit sa mata at maglalakad sa labas kasi wala pa tayong tulog. Daria, gising na. Ano oras ka ba umuwi kanina? Lolo Ingo, Oh, Daria. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka?
Ay, naku, Daria. Umiyak kanina ang anak mo. Sobra na tong ginagawa mo sa kanya. Paminsan-minsan naglambing sa'yo ang anak mo. Hindi mo pa napagbigyan. Tumayo ka na riyan, Daria. Ininit ko na ang pagkain kagabi at mag-aalmusal na tayo. At huwag kang tatanggiya. Kailangan sumama ka sa aming mamasyal ni Pancho. Hindi ka magtitinda ngayon. Maglaan ka ngayon ng oras para bumawi sa kanya. Lolo, ang mga binti ko. Oh, Daria. Ay, namumutla ka. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ang problema sa mga binti mo? Hindi ko po maikilos. Aba, naku, Daria. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Huwag mo akong tinatakot, ha? Totoo, Lolo Ingo. Ay, naku, Diyos ko naman, Daria. Aba, teka. Anong gagawin ko sa sandali lang, ha? Hihingi ako ng tulong kay na Wichi. Naku, hindi ko rin alam, Lolo Ingo, kung bakit nagkaganon si Daria. Abay, nasobrahan ba kayo sa pagsasayaw? Sa inom siguro. Dahil pareho kaming lasing na bago umalis sa bar kagabi. Pero kung nalasing lang kayo, bakit mga binti ni Daria ang nagka-diferensya? Hindi niya raw maigalaw at wala raw pakiramdam. Hindi ko nga po masasagot yan. Kasi bakit naman ako matapos magkape, gising na ulit ang diwa ko. At heto, nakakakilos na ako rito sa salon ko. Walang masakit sa akin. Ay, naku. Ano kaya mabuti kong gawin kay Daria? Baka pwede mo siyang puntahan sa bahay. Lolo Ingo, ang mapapayo ko sa inyo, dalhin niyo siya sa doktor. Mabuti nang mapatingnan niyo para malaman talaga kung bakit walang pakiramdam ang mga binti niya at hindi siya makatayo ngayon. Pwede mo ba akong tulungan buhatin siya para may sakay sa taxi o kahit tricycle? Aba, baka mapunit ang likod ko. Pabigat rin si Daria. Hindi makapagtitinda si Daria ngayon? Hindi yan, kasi dadalhin siya ni Lolo Ingo sa doktor. Bakit? Ano nangyari kay Daria? Ewan ko, hindi ko rin alam. Pero hindi raw niya maigalaw ang mga binti niya. Naku, baka na-stroke si Daria. Huwag mo namang sabihin yan. Paano pa siya makakabayad ng utang sa'yo? Paano nga kung na-stroke? Naku, ewan ko. Sana nga, parang sarili ko na si Joko. Ay, ano bang sinasabi ko? Hoy, alam mo yan, hindi mo dapat sinasabi yan. Best friend ko si Dalia at marami kami pinagdaan ng gay bar. Kaya hindi siya dapat ma-stroke. Hindi pwede. Wala naman daw makitang diferensya sa iyo, doktor, ah. Pero Lolo Ingo, bakit hindi ako makalakad? Walang lakas sa mga binti ko. Pwede ka raw dumaan pa sa iba pang eksaminasyon para malaman ang ugat ng temporary paralysis na mga binti mo. Pero dagdag na gastos yun eh. Wala na nga tayong pera. Ibig sabihin hanggat hindi po nagagawa ang sinasabi ng doktor na dagdag na test o exam, mananatili akong ganito. Mahina ang dalawang binti, walang pakiramdam at hindi ako makakatayo. Ganun na nga mangyayari, Daria. Pwera na lang kung may naipon ka na pwede natin gamitin para magawa ang iba pang eksaminasyon sa iyo. May kilala akong albularyo. Hilot din siya. Ipahilot mo ang mga binti mo. Natatakot ako, Wichi. Baka lalong lumala ang kalagayan ko. Kaya nga niyayaya kitang magpunta sa albularyo, hindi ba? Tutulungan nga kita. Ayaw mo pa? Ang hirap mo pa namang buhatin. Malalaki ang buto mo. Mabigat kang babae, Mama Daria. Hindi pa man nagre-reklamo ka na. Mabuti nga wag mo na akong tulungan. Daria, hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang basta. Ayoko na magpatingin kahit kanino. Natatakot ako, Ichi. Baka sabihin nila sa akin na hindi na talaga ako makakalakad. Hindi ko yun kayang tanggapin. Hindi ko kaya. Nay, ba't ka po nagkasakit? Hindi ko alam. Layuan mo nga ako. Nanay, Daria! Ano ba nangyayari sa'yo? Concern lang sa'yo, anak mo, ha? hindi bali na po, Lolo Ingo. Pancho! Saan ka pupunta, Pancho?
Hindi ko na ito mapapalagpas pa, Daria. Hindi nyo kasi alam kung anong nararamdaman ko. Natatakot ako sa kalagayan ko. Ayoko malumpo. Ayoko ng ganito. Aba, at sa akala mo, hindi kami nag-aalala sa kalagayan mo. Pero sa halip na magpasalamat ka at narito pa rin kami, lalo mo'y tinataboy palayo sa iyo, anak mo. Dahil wala siyang maitutulong sa akin kahit ipaliwanag ko sa kanya. Wala maitutulong si Pancho. At wala rin ako maitutulong. Dapat noon pa, Daria, nakinig na ako sa sinasabi ng iba. Ano pong ibig niyong sabihin? Dapat noon pa man, hindi na kita tinulungan. Nagsisisi ako dahil naniwala ako si Pancho pa ang magbabago sa'yo. Pero totoo palang may mga taong katulad mo. Walang puso, walang mahalaga sa'yo kundi ang sarili mo. Ang makakapagpasaya sa'yo, ang mapakikinabangan mo. Tama ka! Wala kami maitutulong sa'yo. Kaya mabuti pa umalis na rin kami rito. Iiwan po natin si nanay. Oo, Pancho. Sawan-sawa na ako sa ugali ng nanay mo. Pero sabi mo po, magbabago rin siya. Ikaw mismo, naniniwalang sasagutin ni Jesus ang prayers natin. Lolo Ingo, Oo, tama, Pancho. Pero kailangan matuto siya ng leksyon. Hindi ako Diyos na palagi makakapagpasensya sa nanay mo. May panahon kailangan tigisin natin siya para siya magising sa mga kamalian niya. pero Lolo Ingo, Huwag ka na umiyak ka po, huwag na. Babalik din tayo, pero sa ngayon, hindi ko na matatagalan ng palagi namin pagtatalo ng nanay mo. saan po tayo pupunta? Ay, bahala na. Sa ngayon ay tumahan ka muna, ha? Sino po mag-aalaga kay nanay? Bahala siya sa sarili niya, anak. Kailan po tayo babalik? Hindi ko alam, Apo. Sige na. Tapusin mo na ang pag-iimpakan ng damit mo. Naintindihan naman kita eh. Pero kailangan malaman ng nanay mo na hindi sa lahat ng panahon narito tayo sa tabi niya. Kawawa po si nanay. Naku, Apo, hindi siya kawawa. Wala siyang puso. Hindi siya marunong magmahal. Gahaman ng nanay mo. Kailangan iwan natin siya pansamantala para turuan siya ng leksyon ng langit. Baldado na si Daria? Ay, kawawa naman. Rosing, hindi ko sigurado kung baldado na nga o pansamantala lang ang kalagayan niya. Kasi ayaw na nga magpatingin pa ni Daria. Natatakot daw siya, baka sabihin ng doktor na wala na siyang pag-asa. Eh, kahit nakasamaan ko siya ng loob naaawa pa rin ako sa kanya ngayon. Kung may maitutulong lang sana ako sa kanya. Meron naman siguro. Baka pwede mong itabi sa paninda mo yung tinda niyang RTW para kahit paano kumita siya at may maihulog kapag naningil na si Yano. Hindi ko may papangako yan, Wichi. Mahirap din kasi dahil may sarili akong panindang damit na dapat ko ring maibenta. Well, hindi na kita pipilitin. Saan ko ngayon iiwan ang paninda ni Daria? Ibalik mo muna sa kanya. Kapag maganda ang benta ko ngayon, susubukan kong bisitahin siya. Basta wag mo muna isabay ang paninda niya sa pwesto ko. Mahirap na. Baka mamaya iyan na naman ang pag-awayan namin. Wala na naman si Daria. Hindi siya magtitinda ngayon. Hindi raw makalakad. Bakit? Anong nangyari kay Daria? Hindi ko alam Oh, Yano. Ito ang hulog ko sa utang ko sa'yo, ha? Sandali, kukunin ko listahan. Paano pala kung hindi na makabalik sa pagtitinda si Daria? Paano ang utang niya? Pupuntahan ko siya. Kailangan maging malinaw kung paano niya ako babayaran. Eto na ang bayad ko. Gusto ko na rin matapos ang utang ko sa'yo para makalaya na ako. Paano makalaya? Para makapagtinda na ako nang walang pinoproblemang utang. Mahirap mangyari yan, Rosing. Dahil palagi niyo akong kailangan. Palagi niyo nga hanapin si Yano na taga-salba niyo pag nasasaid ang inyong puhunan. Tinutuon ni Lolo Ingo ang banta niya. Iniwan na talaga nila ako. Kahit naman gusto ko silang pigilan ng gabing yon, hindi ako nakapagsalita. Baka lalo siyang magalit o kaya hindi niya ako pansinin. At si Pancho, ang anak ko, na hindi siya lumingon sa akin. Nakayuko siya at umiiyak habang nakay ni Lolo palabas. Ano ba itong nagawa ko? Sino pang tutulong sa akin? Paano kung hindi na talaga ako makalakad? Paano kung hindi na bumalik si Lolo at ang anak kong si Pancho?
Ang BFF ko yata. Ano nangyari? Bakit sumisigaw? Richie, tulungan mo ako! Nako, sister. Teka lang ha. Sasaglit lang ako sa bahay ng BFF ko. Hayaan mo munang nakatapat tong electric fan sa buhok mo. Talagang patutuyuin ko muna bago ko applyan ulit ng gamot pang rebound. Sandali lang ako. Anong nangyari sa'yo? Narinig kitang sumisigaw. Richie, nilayasan ako ni Lolo Ingo at ni Pancho. Ha? Paano yan? Hindi ka pa naman makalakad. Sino nga alalay sa'yo? Sino magluluto? Paano ka pupunta sa banyo? Naku, Mama Daria, paano ka na? Richie, tulungan mo ako. Ayoko ng ganitong buhay. Sana hindi na lang ako nagising. Sana namatay na ako. Hoy, ano ka ba? Huwag mo namang sabihin yan. Teka, may customer ako sa salon. Ano bang kailangan mo? Nagugutom ka ba? Dadalang kita ng pagkain pero BFF, hayaan mo muna akong tapusin yung pagre-reband sa customer ko. Nasimulan ko na kasi. Nasa kanya yung kabuhayan ko. Richie, babalikan mo ako talaga. Promise? Babalikan mo ako. Oo, Mama Daria, babalik ako. Alam mo naman tayong dalawa, palaging partners. Partners in crime. Partners pati kay Joko. Hindi kita pababayaan. Nag-iisa ang kaibigan mo sa bahay? At hindi pa rin siya makalakad? Oo, Rosing. Naawa nga ako eh. Pero hindi ko naman alam kung paano siya tutulungan. May alam akong pwede makatulong sa kanya. Sino? Hindi sino, ano. Ano? Ano? Paano? Ano ba sinasabi mo, Rosing? Naguguluhan ako sa ano na yan, ha? Dito tayo titira, Lolo. Pansamantala lang, Pancho. Hanggang umupa sa ng loob ko sa nanay mo. Pero Lolo, paano po natin may pagdarasal si nanay na bumait kung galit ka sa kanya? Yun na nga, hindi ko rin alam. Siguro dapat unahin ko ipagdasal na mawala ang galit ko muna sa kanya. Kawawa naman si nanay. Kung hindi po siya makalakad, paano siya kakain? Paano siya magbabanyo? Paano po siya gagalaw sa loob ng bahay? Lolo, baka po mamatay si nanay sa gutom. Hindi pa yun mamamatay. Kailangan tikisin natin siya para makita niya ang mga pagkakamali niya. Kabay kapag hindi siya nagpakumbaba. Kapag hindi pa talaga siya nagbago, hindi ko na alam kung saan kangkungan siya pupulutin. Hanggang kailan po tayo rito sa bahay ng kaibigan niyo, Lolo? Ilang araw lang siguro, Apo. Abay, nakiusap lang naman ako. At isa pa, ayoko rin tumagal ang pag-absent mo sa school. Talaga lang naman gusto ko muna lumayo sa nanay mong sutil. Dahil kapag hindi ako lumayo, baka masaktan ko lang siya. Bakit ka nakikipagkaibigan kay Rosing? Kaaway ko yon. At hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Mama Daria, wala ka naman choice. Si Rosing na lang ang pwede nating lapitan. Iniwan ka na ni na Lolo Ingo at Pancho. Si Pancho, hindi ko sinasadyang mga nasabi ko sa anak ko. Hahanapin ko si Luigi. Paano mo nga gagawin yun eh? Hindi ka makalakad. Luigi, ano ba itong ginawa ko sa buhay ko? Mama Daria, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, nang mabalitaan ni Rosing ang nangyari sa'yo, agad niya akong inalok ng ano. Inalok ka ng ano? Kasi, kaya pala parang bumait si Rosing. May nagsama raw sa kanya na isang charismatic movement. Non-sectarian daw ito at lahat ay welcome doon. O ngayon? Pahiran nga muna natin ang luha mo, Mama BF ko. Salamat, Luigi. Pero ano nga yung ano? Ano yung ano na sasabihin mo? Eto na nga. Doon sa pinupuntahan niyang spiritual movement, every time na mag-pray raw sila, lahat ng hawak nila nabibless. Kasama ang lagi niyang dala na langis ng nyog. Teka. Parang nahuhulaan ko na. Binigyan ka ni Rosing ng langis ng nyog? Hindi. Pero gusto niyang siya mismo ang pumunta dito at ipaliwanag sa iyo na pwede ka raw gumaling. Pwede ka pa raw gumaling. Hindi
naman ako galit sa'yo, Daria. Mula kasi nang makadalo ko rin sa spiritual movement na napuntahan ko, marami akong na-realize. Kasama na roon ang katotohanang hindi pala tayo dapat nag-iipon ng kaaway. Naku, Rosing ha. Baka kung anong pangkukulam tong binabalak mo sa akin, maawa ka naman sana. Hindi na nga ako makalakad. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko sa'yo. Naku naman, Mama Daria. Nagpunta rito si Rosing para tulungan ka. Hindi ka niya kukulamin o ipapahamak. Please, BFF, huwag ka mag-isip ng masama kay Rosing. Ano bang malay ko? Oh, ano yung nilalabas mo sa bulsa mo? Ito yung yung hindi maipaliwanag sa iyo ni Witchy. Yung langis. Langis ng nyog? Oo, Daria. Siguro hindi ka naniniwala sa himala, pero wala namang mawawala kung papayag kang imasahe ko ito sa mga binti mo, hindi ba? Kasi isa to sa mga bagay na nadasalan namin sa spiritual movement. Naniniwala kaming ito ay instrument ng dakilang lumikha sa atin para makareceive tayo ng kagalingan at ng isang himala. Witchy, naniniwala ka ba kay Rosing? Baka kung anong epekto nito sa akin, alam mo namang hindi na nga ako makalakad. Baka lalo ako mapahamak. Mama Daria, gusto lang tumulong ni Rosing. Teka lang. Ay, bakit, Daria? Baka nga ikaw ang kumulam sa akin kaya hindi ako makalakad. Kaya walang makitang diferensya mga doktor sa akin. Ikaw ang may gawa nito. At ngayon, lalangisan mo ako para bawiin ang kulam para hindi na mahalata na ikaw rin ang gumawa nito sa akin. Huwag naman ganon, Daria. Malinis ang hangarin kung tulungan ka. Pero kung pag-iisipan mo ako ng ganyan... Hindi, Rosing. Ituloy mo. Ako naniniwala ako sa iyo. Sige na, ituloy mo na ang pagmasahe ng ng langis. Dito lang ako. Aalalay ako sa iyo. Kung ayaw maniwala ni Daria, ako naniniwala. Pero Witchy! Daria, gusto mong gumaling o hindi? Wala akong ibang gagawin kundi imasahe lang ito, Daria. Sige, payag na ako. Ay, salamat naman. Amang banal, tumutulog kami sa'yo. Teka, ano yan? Bakit may ibinubulong ka habang nagmamasahe ng langis sa binti ko? Orasyon ba yan? Pinagtutulungan niyo ako ni Witchy. Gusto niyo na siguro ako patayin. Oo, Mama Daria. Nasty. Huwag ka naman sanang praning. Si Daria. Para-pareho natin Para sa kanya. cannot afford ang hospital Ng mga treatment. At ng Itong si Rosing, lakad na siyang gusto ka lang tulungan. Pwede ba magtiwala ka na lang sa kanya? Magtiwala at maniwala ka. Nagmamalasakit siya ng truly sa'yo. Witchy, namimiss ko na si Joko. Ay naku, pareho lang tayo. Kaya lang, hindi naman ako makapunta sa gay bar ng mag-isa lang. Siyempre, masabi ako kung kasama kita. Gagaling pa kaya ako? Maat pa. Malay ko at pakialam ko. Nakakainis ka naman. Hindi na nga ako makalakad, ginaganyan mo pa ako. Joke lang naman. Alam mo, Mama, ang mabuti pa, imamasahe na kita ulit nitong langis na bigay ni Rosing. Tapos, uuwi na ako para makapagpahinga naman ang beauty ko. Pwede bang dito ka muna matulog, Witchy? Ay, ayoko nga. Mamaya gapangin mo pa ako. Witchy, ano ba? Mauro ka kalokohan. Alam mo ba nararamdaman ko? Alam mo ba kung gaano ang takot na narito sa dibdib ko? Paano kung habang buhay na ako malumpo? Alam mo ba kung paano yon? Alam mo ba? Sorry na, Mama Daria. Gusto lang naman kitang pasayahin. Huwag ka lang umiyak. Best friend mo naman talaga ako. Ayoko lang kasing maging seryoso yung usapan. Kasi worried din naman ako. Tulad mo, nag-aalala rin ako kung gagaling ka pa o hindi na. Salamat, Rosing, ha. Nagtsatsaga kang bisitahin ako kapag tapos ka ng magtinda. Tapos ito, minamasahe mo pa ang mga binti ko. Dahil gusto kong maniwala ka na pwede ka pang gumaling. Wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo sa kapangyarihan ng dasal, hindi ba? Oh, bakit? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba sa mga binti mo? Naisip ko kasi, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakipag-usap sa Diyos. Ikaw lang naman ang hinihintay niyang bumalik sa kanya. Sana ganyan din kapositibo ang maging pananaw ko. Dumaan ako sa proseso, Daria. Dumaan yung time na naiisip ko,
Bakit ako makikipagkasundo sa'yo? Bakit ako ang magpapakumbaba? Pero alam mo, kapag tuloy-tuloy ang pakikinig mo ng Word of God, marirealize mo, iyong pakikipagkasundo, hindi pabor sa taong nakagalit mo, kundi para sa ikabubuti mo. Gusto mong mapaayos ang buhay mo? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Kaya ngayon, alam mo ba, wala na akong utang kay Yano. Malaya na ako sa utang at na-realize ko, ito yung balik sa akin ng piliin kong sumunod sa Word of God. Hindi ka na nangungutang kay Yano? Hindi na. Kaya, naging masipag akong i-share ang nangyari sa buhay ko para marami ring makalaya sa utang at iba pang pabigat sa buhay. Nakatanaw ka na naman sa labas ng bintana. Lolo, ilang buwan na lang Pasko na po. Pero ang aga magpatugtog ng Christmas song ng kapitbahay, dinig hanggang dito sa kwarto natin. Abay, may gusto ka ba para sa darating na Pasko? Naaalala ko po si nanay. Kamusta na kaya siya? At saka yung classmates ko po. Matagal na akong absent sa school. Makakabalik pa po ba ako, Lolo? Oo, nag-text nga ang teacher mo. Kailangan mo na raw bumalik para makahabol sa lessons. Gusto mo na ba umuwi po? Tinanong po ninyo ako kung may gusto ako sa Paskong darating. Abay, oo naman na po. May gusto ka pa bang ipabili? Wala po. Ang gusto ko lang, sana po, gumaling na si nanay at mahalin na niya ako. Nag-iisa na naman ako. Siguro mahimbing na ngayon si Wichi. Pagod na pagod siya sa trabaho niya sa salon. Habang ito ako, hindi pa rin makalakad. Mukhang kawawa. Wala nang pag-asa pero buhay pa ako. Ano nga bang silbi kung buhay ako at humihinga? Pero hindi makakilos na mag-isa. Sinisingil na ba ako ng katawan ko? Dahil mas inuna kong magbisyo kaysa alagaan ang anak ko. Malungkot pala kapag wala rito si Lolo Ingo at si Pancho. Malungkot pala kung hindi ko naririnig ang boses ng anak ko kapag naglalambing siya at sinasagot ko ng sigaw o pagtaboy. Bakit nga ba ako naging malupit kay Pancho at malambing kay Choco kahit alam kong pineperahan lang niya kami ni Wichi? Ngayon mag-isa ako palagi. Saka ko naiisip kung sino talaga ang mahalaga, kung sino talaga ang kailangan ko. Maikli nga pala ang buhay. Pero kalahati ng buhay ko, sinayang ko sa bisyo at sinaktan ko pa ang anak ko. Diyos ko, kung totoo ka, tulungan niyo po ako. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon na ayusin ang buhay ko? Pauwiin niyo na si Pancho at si Lolo Ingo. At kahit ganito ang kalagayan ko ngayon, gagawin ko makakaya ko para maalagaan ko na ang anak ko. Huwag niyo po siyang tuluyang ilayo sa akin. Parang awa niyo na. Mama! Mama Daria! Pumasok ka na, Wichi. Alam mo namang hindi ako makapupunta sa pinto para buksan yan. Mama Daria, hulaan mo kung sino ang kasama ko. Pahuhulain mo pa ako. Alam mo namang araw-araw kong iniiyak ka ng pag-iwan sa akin ni Lolo Ingo at ni Pancho. Kaya nga hulaan mo kung sino ang kasama ko. Ayoko. Wala namang makapagpapasaya sa akin kundi si Choco? Wichi, hindi. Ano ka ba? Gusto ko na makita ulit ang anak ko. Mabuti naman, Mama. Ibig lang sabihin, matutuwa ka sa pagdating ng kasama ko ngayon. Sino ba kasing nasa labas ng pinto? Bakit hindi mo papatuloyin? O, pumasok na raw kayo. Nanay! Nanay! Daria! Lolo Ingo! Pancho! Bumalik na kayo! Ang anak ko! Nay! Nay! Nagawa niyo pong tumayo!
Bago agad ka rin natumba. Huwag mo na ulitin at baka mapilayan ka na naman. Sa sobrang tuwa ko, nakalimutan ko ang diferensya ko. Pancho, anak, salamat. Bumalik na kayo. Huwag niyo na akong iiwan ulit. Hindi na po, Nanay. Gumaling man ako o hindi, aalagaan kita. Magiging nanay na ako sa'yo, anak. Pasensya na sa lahat ng pagsusungit ko sa'yo. Hindi na yun mauulit. Mamahalin na kita. Pancho, bakit ngayon ka pa umiiyak? Kasi po, Lolo, yun ang matagal ko nang gustong marinig kay Nanay na mamahalin niya ako. Totoo yan, Pancho. Lolo Ingo, gabi-gabi kong iniyak ka ng pag-alis niyo. Kulang pala ang mundo ko kung wala kayo. Ang laking kasalanang nagawa ko nang baliwalain ko kayo. Tama na yan, Mama Daria. Narito na sila ulit. Magiging masaya ka na ulit. At sana, Umichi, gumaling na rin ako para makabalik na ako sa pagtitinda. At kung gusto ni Pancho, isasama ko rin siya. Opo, Nanay. Gusto ko po sumama. Ayan, ganyan nga ang pagmasahe, Pancho. Madali pa lang matuto tong anak mo eh. Gusto ko po kasing gumaling si Nanay. Salamat, anak. O sige na, iwan mo na kami ni Rosing. Baka mahuli ka sa klase mo. Opo. Sige po, Aling Rosing. Mag-iingat sa pagtawid, Pancho. Salamat po. Nanay, uwi agad ako pagkatapos ng klase ko. Taya! Ikaw naman, Taya! Pancho! Pancho, dalihan mo! Ang nanay mo, bilis! Tigilan mo muna yung pakikipaglaro. Ano po nangyari kay Nanay? Nakakatayo na siya. Nagbalik na ang lakas sa mga binti niya. Totoo po! Totoo po! Nay! Totoo nga po! Kaya niyo na po ulit tumayo! Oo, Pancho. Inalalayan ako ng lolo mo kanina at nang bitiwan niya ako na kaya ko nang tumayong mag-isa. Bumalik na ang pakiramdam at lakas ng mga binti ko. Oo nga po, Nanay! Makakabalik na ako sa pagtitinda. Mabibigyan na kita ng baon sa eskwela. Paano po yung gay bar niyo? Yung naririnig kong pinupuntahan niyo ni Tita Wichi? Yung Joko? Ay, wala na yun, anak. Magpapakabait na si nanay. Tigil na mga kalukuhan ko. Pagkatapos ng pinagdaanan ko, hindi na ako babalik sa mga dati kong ginagawa. Daria! Kasama ko si Choco. Daria, kumusta ka? Magaling ka na raw ah. Eto, babalik na ako sa pagtitinda ng mga terno-ternong damit sa Baklaran. Naglalakad na ako ulit kahit paika-ika, pero okay na ako. Mabuti naman. Sinadya ko talaga kayo ni Michi. Kahit papaano, naging kaibigan ko rin kayo. Di na ako babalik sa pagiging macho dancer. May nakilala akong customer. Pinag-apply niya ako sa Dubai. Kukunin niya ako waiter sa restaurant. No strings attached. Anong no strings attached? Tinulungan niya ako pero walang kapalit. Gusto niya akong makapagbagong buhay ako. Marami pa rin talagang anghel dito sa lupa. At maniwala man kayo o hindi, naging anghel din kayong dalawa sa buhay ko kaya binigay ko kay Wichi ang mga pangalan ko sa social media. Yan niyo ako para patuloy ang communication natin ha. O sige, hihingin ko na lang kay Wichi ang social media pages mo. Nailabas ko na rin pala sa ospital si nanay. Kapatid ko mag-aalaga sa kanya kapag nakaalis na ako. Nanay, may bisita ka po. Oo, anak. Siya yung pinupuntahan namin. Si Joko, mag-a-abroad na siya pero gusto niyang manatiling kaibigan namin. Joko, ito pala yung nag-iisa kong anak, si Pancho. Hello, kumusta ka Pancho? Mabuti po. Pwede ko rin po ba kayong maging friend? Oo, pwede mo ko yan sa FB, X, IG at pati sa TikTok. At magiging friend mo rin ako sa totoong buhay. Thank you po! Salamat, Joko. Natutuwa ako na makapagbabagong buhay ka rin. Tulad ko, binigyan din ako ng langit ng isa pang chance na ayusin ang buhay ko. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.